Pagkatapos ng halos 20 taon ng pag-e-eksperimento sa iba't ibang uri ng beranda dito sa ating rehiyon, sa wakas ay nahanap ko na ang disenyo na pumasa sa pagsubok ng panahon. Kaya magandang araw sa inyong lahat. Kung ikakabit mo ang terrace board na gawa sa larch sa metal na balangkas, makakakuha ka ng bersyon na talagang tumatagal. Sa aming bahay, ang pangunahing beranda ay malaki. May 6 na baitang na tig-3 metrong lapad. At tuwing kailangang ayusin ito muli, napakalaki ng trabaho. Grabe, sobrang dami. Para makuha ang tamang lapad, gumagamit ako ng 2 standard na terrace na tabla at kalahati ng 1 tabla. Ang nabiling tabla ay 100 at 40 mm ang lapad at 27 mm ang kapal. Ito ang karaniwang standard sa ating lugar na hindi larch o Siberian. Kailangan ng kaunting ayos sa mga hagdang hinangko mula bakal na tubo dahil para sa ibang pagpuno ito at ikakabit pa ang terrace na tabla. Ang dating pagpuno na akala ko ay gawa sa medyo makabago na material para sa paggawa ng porch ay hindi nakapasa sa pagsubok ng panahon. Kung agad kong ginawa ang mga balangkas para sa terrace na tabla, mas napadali ko sana ang paggawa nito. Mga balangkas lang mula sa parisukat na tubo na may crossbar, lahat ay nasa isang patag. Sa akin, hindi ganoon kaya kailangan kong mag-ukit sa tabla. Dito, ang pangunahing prinsipyo at para sa akin, ito ay napakasimple at madaling maintindihan. Madaling mag-ukit ng quarter sa gilid ng tabla gamit lang lagari, pait at porch. Marami sa gitnang bahagi ng bansa, pati tayo ay nahihirapan. Kasama na ang harapan at pati na rin ang nasa likod bahay, nahihirapan ang aking mga magulang. May 2 konkretong beranda sila na may frost-resistant na ceramic tiles para sa hagdan. Tuwing 7 hanggang 10 taon, kailangan ng malaking pagkukumpuni ang ganitong takip. Nahihirapan ang maraming kapitbahay, nahihirapan ang mga kaibigan at kakilala. At lahat ng ito ay dahil sa klima natin dito sa Belarus. Parang medyo malambot siya, pero sa una lang yon. Dito sa amin sa Gumel, mga 50 beses sa isang taglamig ang nagyeyelo at natutunaw. At hindi biro yon. Kapag nagyeyelo ang tubig, lumalawak ito at kayang sirain kahit ang pinakamalalakas na materyales. Binabasag ng tubig ang ladrilyo, binabasag ang konkreto, binabasag ang asfalto ng kalsada. Kaya sa ilang season, maayos pa ang mga materyales. Pero kalaunan ay nagkakaroon ng maliliit na bitak na lumalaki at sumisira sa mga ito. Nagdesisyon akong huwag lagyan ng uka ang buong lapad ng harapang tabla, kaya malaking tulong ang renovator sa paggawa ng uka. Minsan, niregaluhan ko ang tatay ko ng renovator pero hindi niya ito gaanong nagamit. Hindi mabubuhay ang tatay ko nang walang grinder pero hindi niya nagustuhan ang renovator kaya isinantabi niya ito. Ako, palagi akong may nagagawa gamit ang renovator. Ganon din ang ginagawa ko sa kabilang side. May mga bolt na naka-welding sa frame ng hagdan para ikabit ito sa base ng porch. Gumagawa rin ako ng uka para sa mga ulo ng bolt na yon. Susunod tayong magawa. Maingat kong pinapahira ng terrace oil ang mga tabla ng ilang beses. Maingat ko ring pinipinturahan ang mga balangkas ng hagdan. Pinalalaki ko ang mga butas na para dati sa ibang pangkabit. Ipapakita ko ang lahat ng sukat ng komportableng hagdan sa video na ito, pero mamaya pa. Kung hindi ka magtipid sa silicone sealant, hindi iingay ang hagdan. Madalas masira ng nagyeyelong tubig ang maraming klasikong materyales sa konstruksyon. Pero ang kahoy ng Siberian larch ay matagal nang napatunayang matibay kahit laging nababasa. Kahit para sa malalaki naming hagdan, 14 na 3 metrong tabla lang ang kinailangan. Ang bakal na pininturahan bilang proteksyon ay hindi rin basta-basta nasisira ng tubig sa mahabang panahon. Para sa ikatlong opsyon ng hagdanan, ito ang napiling disenyo. Ikakabit ko ang mga tabla mula sa likod, tago sa paningin. Gumamit ako ng 6 mm diameter na tornilyo at pinili ang sapat na haba para mas malalim itong nakabaon sa mga tabla. Mas matibay ang kapit ng mas malalaking diameter na tornilyo. Iba-iba ang sukat ng bakal na profile ng aking mga hagdanan, kaya gumagamit ako ng mga tornilyo na magkakaiba rin ang haba. May para sa krus, may para sa susi, pero hindi ito mahalaga.
Patawad sa nakaumbok na larawan ng mata ng isda, naniniwala akong subok na sa panahon ang bersyong ito ng beranda. Matagal na rin kinunan ang mga eksenang ito at noon wala pa akong ibang kamera na may mas magandang lente. Inilalatag ko ang mga tabla na may kaunting pagitan. Hindi perpektong tuwid ang mga tabla, kaya para maging pantay ang mga pagitan, minsan kailangan silang higpitan gamit ang clamp. Noong ginagawa ko ang beranda, baguhan pa lang ako sa welding, kaya huwag nyo masyadong husgahan ang kalidad nito. Sa susunod, gaganda paggawa ko. Ang mga ilaw na ito ay galing sa lumang beranda, kaya ilalagay ko rin sila sa bago. Ang electric jigsaw ay mahusay sa paggawa ng bilog na butas. Muli, nakakatulong ang renovator. Hindi ako nagtitipid sa silikon. Maginhawa ang pagkakabit ng baitang gamit ang bolt, lalo na sa konstruksyon na paulit-ulit sinusubukan ang iba't ibang pagpuno, dahil ito ay teknolohikal. Maganda ang porch na may magandang bubong pero hindi naging madali o simple ang pag-abot dito. Ang pagkakabit ng tabla sa balangkas ay simula pa lang. Susunod, pag-uusapan pa ang mga pagkakamali. Ang porch mula sa biniling proyekto ng mga profesional na arkitekto ay may dagdag na plataporma na nagbigay dito ng maliit na burgis na itsura. Dahil dito, hindi nagawa ang tamang sukat ng bubong sa porch. Matibay na bubong para sa manggagawa at Kristiyano. Hindi maliit sa pinto, kundi maayos na bubong na kailangan sa gitna ng bansa. Nagkamali rin ako ng gawing pulang ladrilyo at tinapala ng tiles ang hagdan na walang bubong kaya agad nasira. Napagpasyahan na gawing plumba ang hindi na kailangang bahagi ng plataporma. Sa ganitong pagliit ng itaas ng beranda, nabuo ang bubong na may tamang sukat na hindi sisira sa itsura ng bahay. At sirain ang itsura, napakadali lang gawin yan. Sa init ng konstruksyon, walang oras mag-isip ng praktikalidad basta ginagawa ayon sa plano. Sinimulan kong hinangin ang balangkas. Noong una, gusto kong ilagay ang bagong baitang sa ibabaw ng luma para mabawasan ang trabaho. Gumawa ako ng makabago at kakaibang baitang mula sa plywood na binalutan ng fiberglass at epoxy resin sa magkabilang panig. Kahit anong ayos ko, nakausli pa rin ang mga baitang at lumaki ang itaas na plataporma. Wala na akong magawa kaya itinaas ko ang manggas at binaklas ang mga baitang na ladrilyo. Gumamit ako ng composite na bakal, maingat na pinalakas at binuhusan ng semento, saka inilagay ang bagong baitang sa dating pwesto ng luma. Bahagyang nagkadurog-durog na rin ang mga ladrilyo sa ilalim ng tiles. Inaalis ko ang mga sira, hindi ko ginagalaw ang buo, naglalagay ako ng forma, nagtatali ng bakal at binubuhusan ng semento. Hindi ko rin nakalimutan ang naka-embed sa bakod. Gala lang.
Kaya sabay ko na ring inaayos ang itaas na plataporma, ibinababa ko ito ng ilang sentimetro. Laging sumusubok pumasok ang niyebe sa ilalim ng pinto tuwing taglamig, ngunit tumigil ito nang ibaba ang plataporma. Habang pinapabuti ko ang welding skills ko, nakagawa ako ng ganitong ganda mula sa nabili kong kotsong bakal. Naalala ko noon, dinadala ko ang mga pyesa mula sa Chernihiv dahil wala pa kaming ganitong paninda. Ang empleyado ng Belarusian Customs ay pilit inaalam kung anong produkto ang balak kong gawin. Malamang para lagyan ng customs duties. Sinabi kong isa akong malayang alagad ng sining. Pwede akong malasing at walang magawa. Sa ngayon, detalye pa lang ito at wala pang buwis. Pinadaan ako ni Kamarada Mayor, sabay biro, na wala namang naiintindihan ang mga babaeng yan. Yung mga problema parang di naman totoong problema. Sa sunod na biyahe, nagdala ako ng materyales para humaba ang rehas. Mabilis sumuko sa klima ng Belarus kahit ang kinikilalang teknolohiya ng yate sa mundo. Tinutukoy ko ang pagpuno at ang sariling gawang plywood na composite. Para sa akin, ang mga materyales sa konstruksyon at finishing ay nahahati sa dalawang kategorya. Una, ang mga materyales na madaling gamitin kahit wala kang karanasan sa konstruksyon. Pangalawa, ang mga materyales na mahirap gamitin kahit may karanasan ka na sa konstruksyon. Kaya nga, ang bubong ng terasa ay tinakpan ni Krobitsom ng shinglas mula sa Technonicol. At ito rin ang ginamit sa buong bubong ng bahay. Malaki ang singil ng mga profesional na roofer sa ganitong trabaho, pero pwede kang makatipid ng 100% kung ikaw mismo ang gagawa. Hindi ito kasing hirap ng inaakala mo dahil ang malambot na shingles ng Technonicol ay kabilang sa unang kategorya ng materyales. Kaya madali itong gamitin kahit walang karanasan sa konstruksyon. Nang dumating ang panahon ngayong taon na ayusin ang butas-butas na bubong ng aming storage area, hindi na ako nagdalawang isip. Muli akong bumili ng Shinglas Technonicol Flexible Shingles, ngayon country brown na may dragon's teeth na disenyo. Sa disenyo nito, hindi na kailangang pagtugmain ang pattern sa paglalagay. At madali ko ring natapos ang pag-install ng shingles. Malaki ang naitulong sa akin ng bunso kong anak na si Herman, na 16 na taong gulang. Nagkaroon agad ng bagong kulay ang bubong ng utility block, pero nanatili ang klasikong itsura. Pero ang material mula sa ikalawang kategorya ay mahirap gamitin kahit may kasanayan sa konstruksyon. Nagpasya kaming gawin ito, pero nagpasya kami. Pero nagpasya kaming gawin ito. Pero nagpasya kami nito. Pero nagpasya kaming gawin ito. 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 Nilagay ko ito pero tumagal lang ng trega ng 4 taon. Hindi ito mahal na bato para sa pagtatapos, pero kailangan ng mahusay na pagkakagawa. At hindi lahat ng manggagawa ay kayang maganda ang pagkakapili ng disenyo. Yung mga marunong pumili ng magandang disenyo at gumawa ng dekalidad na pagkakagawa. Malaki ang singil sa trabaho, pati yung hindi maganda ang gawa, mataas din ang hinihingi. Pero pagkatapos nila, siguradong uulitin mo lahat, ikaw ang gagawa o magbabayad ka ulit ng mahal. Dahil iba-iba ang kapal ng batong ginagamit sa pagpapatong, kailangan ng dekalidad at matibay sa lamig na pandikit para mapantay ang ibabaw ng mga tile. Dahil dito, ang murang material na ito ay nagiging pinakamahal kapag natapos. Dahil ang gilid ng aming beranda, pati pundasyon ng tulay at daanan, ay gawa na sa ligaw na bato bago ito inayos. Wala nang ibang pagpipilian. Kailangan pa naming bumili nito. Sa aming lugar, ang bato na galing sa Rostovskaya Oblast at Krasnodarski Krai, kung saan ito aktibong kinukuha, ay dumarating na hindi ganoon kaganda ang kalidad. Talagang maingat kong hinuhugasan. Hindi rin ako nagpapabaya sa pagpapatuyo. Habang ginagawa ang bahay, may kakilala akong truck driver na naghatid ng bato mula Rostov pabalik. Mura at maganda ang kalidad. Kung walang high pressure washer, pwedeng mano-manong linisin gamit ang metal brush. Kung dito namin binili yon sa Gomel, mas mahal sana ito ng husto at hindi kakayanin ng budget namin ang ganoong karaming dami. Maraming depekto ang bagong biling produkto. Ang bato na may nakikitang mga bitak ay hindi magtatagal ng matagal.
Inaalis ang mga hakbang para ma-access ang loob ng parapet. Nakita nyo na agad ang nangyari sa kanila matapos ang pagtanggal na ito. Ginagamit ko rin ang lumang bato sa beranda. Nasanay na akong gumamit ng diamond disc sa pagtanggal ng pandikit at ladrilyo, kaya madali na ring alisin ang mga sobra. Ang mga natitirang hiwa ay dapat makatulong sa mas magandang kapit. Sa mga piraso ng doble vista plywood at karton, kinopya ko ang mga hugis ng mga ibabaw na kailangang tabasan. Sa ganitong paraan, nailipat ko ang pagsukat sa pahalang na posisyon. Hindi ako eksperto dito, kaya ginagawa ko lang kung ano sa tingin ko ang tama. At ito ang bagong gawa kong pangsukat ng anggulo. Isang napakatumpak na kasangkapang panukat. Pagpili ng kaliwang ibabaw ng kanang parapet. Pagpili ng kanang ibabaw ng kaliwang parapet. Sa trabahong ito, huwag tipirin ang kalidad ng pandikit. Hindi natin alam kung ano ang gamit ng plastik na ito sa bawat sako. Pagpili ng kanang ibabaw ng kanang parapet. Nagsisimula na ang pinakamahirap na parte. Kailangan ilagay ang bato nang walang hangin sa ilalim at pandikit. Kung patak-patak lang ang pandikit, tatagal lang ng 1 o 2 season bago bumagsak. Ay, hindi talaga para sa lugar natin ang materyales na to. Para to sa mga lugar na mainit, kung saan bihira ang nagyayelo. Super doon. Para sa atin, laging alanganin ito. 10 beses ko nang pinagsisihan na nagpasikat kami gamit ang materyales na ito. Ang karanasan ay bunga ng pagkakamali. Sa paglalagay, hindi dapat pilitin at bawal madumihan ng pandikit ang harap ng bato. Kung sinasabi ng eksperto na matatanggal niya agad, hindi siya tunay na eksperto. Ang eksperto, hindi basta dinudumihan. Hindi ako eksperto, pero iniiwasan ko ring madumihan. Pero ang pinakabiglaang desisyon ay balutan ng ganitong bato ang mga tubo sa bubong. Kaya kailangan mo nang magsuot ng helmet kapag umiikot sa bahay. Sa klasikong konstruksyon at pag-aayos, napakaraming hindi napapansin at mabigat na trabaho. Malaki talaga ang naging epekto nito sa akin. Ngayon, tinitingala ko ang pinalakas na expanded polystyrene panel system at styrofoam bilang top na materyales sa konstruksyon. Ang mga gawain sa pagbabago ng porch na ito ay ginawa noong panahon bago pa gamitin ang expanded polystyrene panel system. Ngayon, maaaring iba na sana ang lahat. Maaari mong suportahan ang channel sa pamamagitan ng Basti Service. Ang link ay nasa ilalim ng video. Ang mga kanta ni Yasha Kosyak ay maaari ring suportahan sa YouTube gamit ang button na mag-sponsor. Ngayon, unang lumalabas ang mga bago kong video sa YouTube. Maaaring mas madali sana kung idinikit na lang agad ang mga bato ng buo nang hindi pinuputol tapos sabay-sabay na lang iguguhit at puputulin. Pero ayos din naman ito.
Noon, naalala ko, sobrang napagod ako. At siguro kayo rin, napagod na sa mga eksena ng paglalagay ng natural na bato. Kaya tama na muna. Ang stringer ng hagdan ay ginawa ko mula sa piyesang nakuha sa pagputol ng 2mm steel plate gamit ang grinder. May nakaharang na bakal kaya ginamit ko ito. Ang iba ay mula sa profile na tubo. Sa unang porch na tiles, may natirang aluminum na anggulo na may goma. Gumastos ako ng $200 noon, kaya maingat ko itong tinanggal at ginamit muli. Sa pangalawang bersyon, yate ang ginamit na pagpuno. Hindi ito mura, klasikong construction ito. Dahil dito, kinailangan kong gawing mas komplikado ang disenyo ng hagdan. Sa ikatlong bersyon, tinanggal ko na ang mga anggulo at itinabi ng maayos ang mga ito sa bodega. Nagdesisyon akong hindi na ayusin ang likurang beranda at agad ko itong giniba. Nagbuhos kami ng bagong bakal at konkretong bangketa sa katinakpan ng mga tile. Nilagyan ng asawa ko ng grout ang dugtungan para hindi mapasukan ng tubig at masira ng yelo. Yung pangalawang hagdanan, 1.5 taon pa lang at maayos pa. Yung una, terrace board at bakal, 7 taon nang walang problema. Mag-like po kayo! Mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosiaka Channel, pati sa YouTube group VK TikTok at Jen. Nasa ilalim ng video ang mga link. I-click din ang kampanilya. Doon ko po kayo maa-update 2 reyna ng mundo. Salamat po.